So, yun, okay. KGX, kumusta kayong lahat? So, sige. Ang dami nag-request nito kung paano daw ako kumukuha ng support and resistance. Ako kasi talagang wala akong ibang ginagawa kundi support and resistance lang. Okay? So, ngayon, kung mapapansin natin, ito yung profit natin. Uy, may ano pa tayo dito? May 20 USDT pa tayo dito. 25 USDT dito. Tapos dito, 0.8 loss USDT. And then yan, kung titignan nyo, ang profit natin ay 52, $1.65, $2.60, 32 as of ngayon 32. So kung titingnan natin, kahit papaano profit na yan. I think nasa 13,500 na yan, no? Yung profit natin this November. 13,000 again. Sa iba maliit, sa akin malaki yon. Bakit malaki sa akin ang 13,500? Kasi pambayad na yan ng kuryente, tubig, ilaw, kuryente, tubig, internet, 'di ba? So, etc. So, kung makakapag-ganyang profit kayo, di at least, 'di ba? Maliligtas niyo yung monthly billing niyo, 'di ba? So, hindi lang 'yon. Siyempre, 9 pa 'to. So, again, hindi naman 100% ang trading. Minsan sumasablay din talaga, no? Karaniwan sumasablay din talaga depende sa nangyayaring news. Ang ganda ng TA mo pero bigla tayong papasukin ng news ngayon, 'di ba? Na ouchie, di ba? So ngayon, sige, basic support and resistance. Pakita lang natin. Oops. Yan. So, ngayon, ako ginagawa ko diyan, kunyari for example, ito, bakit ito yung resistance ko? No, naghahanap ako ng maraming nagsisell. Kaya dito ko yan nilagay kasi dito sa area na to may nag-sell. O, di ba? So, dito sa area na to is may nag-sell. Okay? So, and then, pwede ka naman kumuha din saan? Pwede ka rin kumuha dito sa area na to. 'Di ba? So, pwede kang kumuha din dyan. O, yan, sakto nga yung TP natin yan. But dyan sa area na yan? Kasi may nag-sell. Tapos, sa area na to, may nag-sell, pero maliit. Pero sa area na to, may malaking area na nag-sell din. And then, dito sa area na to, may malaking nag-sell. Okay? So, ngayon, paano ka naman kumukuha ng support? For example, itong area na to, 'di ba? Ito yung ginawa nating support na nag-double bottom and then lumipad. So, kasi may nag-buy. Oh. And then ito, may nag-buy. 'Di ba? So, ganun lang kasimple yung ako pag kumukuha ako ng support and resistance. So, ngayon, KJX, saan ka ngayon possible entry? Again, sa BTC kasi ang ginagawa ko, no? Kung ano yung sinet ko, yun yung susundin ko, mga kapatid. Hindi ako yung basta-basta nagtitrade ng hula-hula lang, no? So, basta may sinet akong support and resistance, ayan, babanat ako dyan, mga idol, no? Katulad yan, kung tinitingnan ko dito, dahil hindi nakukuha yung aking entry, kasi ang entry naman natin talaga is nasa 98, no? 98 and 97,800 doon ako maglo-long position. So kaya lang hindi makuha-kuha. Ngayon, kapag gusto ko na mag-trade, no? Gusto ko mag-trade sa area na 'yan. So titignan ko lang 'to dito sa area na 'to. So yan, yung area na 'yan. Kukuha ako diyan sa area na 'yan. Bang, kuha din ako sa area na 'to. No? Kunyari, kung gusto ko lang mag-trade, So, kuha ko sa area na yan. Ngayon, ang gagawin ko dyan, mga kapatid, kasi medyo bullish kasi ang tinitingnan ko. Kasi nga, talagang totally, sabi nga nila, nandoon tayo sa palapit ang bear market at hindi natin alam, baka mamaya, di ba, biglang dumating yon. Okay? So, wala na ako sa trading na malupit, wala na ako sa spot na malupit, wala nang ganyan. Pero, naniniwala ako na hindi na masyadong kontrolado ng mga whales ang market. Kasi nandiyan na yung mga institution. Baka malay nyo, ang pinaka-whales ngayon ay ang institution na. Di ba? So, ako, for me, ito, nakikita ko naman yan sideways. Ang tinitingnan ko dito, dahil gusto ko makuha tong entry ko na to, pagdating dito nito, kasi masabi ko na malakas itong resistance na to, tong area na to. Kasi, kung titingnan nyo, ito yung pinaka-resistance niya nung nagkaroon ng buy, rejected, nagkaroon ng sell, good resistance, bumalik ulit sa pinaka-resistance niya, ay support niya,
So meaning, for me, is okay na support to. And then, biglang bumalik ulit. Wow, rejected ulit sa taas. Good na resistance. So kung titingnan natin, once na ang support for me, binalikan yung resistance para sa akin, okay, number one, good resistance to. Bang! Uy, good din yung support. And then two, uy, okay din yung resistance na to. And then ito, pag ito bumalik dito, possible, baka ito na-break, pwede nang bumaba yan. Ngayon, pag ito bumalik dito sa area na to, nasa 104.1, no? 104.1. Yan. Sorry. Ito. 104.1, we'll try na mag-short position hanggang dito sa area na to. Diba? So, yan. Pwede yan. Tapos, mag-ano lang ako, magka-cut loss lang ako, again, dito sa 105. So, 104.1 tapos cut loss ng 105. Napakaliit lang nung risk na matatalo ka. Diba? So, kung titingnan natin, makuha man yung cut loss mo, magkano lang yan? Diba? So, pero, kapag yan rejected, possible bumagsak dito at pumunta pa dito sa area na to. Diba? Once na pumunta yan sa area na yan, wait out ng confirmation, magdo-long position ako dyan. Okay? Ganun lang kasimple. Pag naghanap ako ng support and resistance, yun yung tinitingnan natin. Ay ako yun yung tinitingnan ko mga kapatid. Parang ito, kung titingnan nyo di ba? Good support. Ba? Kung titingnan nyo dito, so ang ganda nung pagkababa niya, ito na yung naging support. So banat, and then pinuntahan yung resistance ulit. So good siya. And then pinuntahan na naman si support. So kaya lang dito, ito na. Ito na yung sinasabi natin. Na nagkaroon na siya ng reversal na to. Ngayon, nung bumagsak siya, no? Ito, tingnan nyo rejected, rejected, rejected. And then, nung pumunta dito sa area na to at nung nabasag niya, dumiretso na. So, meaning, binibilang ko minsan yung rejected. Baka mamaya, 3 rejected, 4 na rejected. So, sasabihin ko, uy, wow, critical support to. Yun na yun. Doon lang ako mag-base. Again, shoutout doon sa mga nasa crypto industry. May sarili kayong respeto doon sa sarili nyong technique. Respeto sa sarili nyong TA. Respeto sa sarili nyong fundamentals. Again, may kanya-kanya tayo. No? So, again, Prof, lagi akong kung titingnan naman natin, PNL ko, kulang tayo dito ng Sunday, nasa 13,500 na. Unrealized ko ngayon is 150. Kung titingnan natin, 150 pesos lang 400 pesos. Pero profit mo is nasa 13,500. And yung sinusunod ko, yung TA ko. So, I think, syempre, para sa akin, ang mas tamang TA, ang mas tama para sa akin yung TA ko dahil profitable ako. Okay? Kung profitable ka sa sarili mong TA, no need na sundin mo kung ano yung nakikita mo sa iba. Okay? Maging mag-stay ka kung ano yung ginagawa mo para at least kahit papano, di ba, tuloy-tuloy yung profit mo. Kasi yung ibang mga ginagawa ng mga ibang influencer, di ba, hindi mo naman alam kung talaga bang profitable sila. Kasi karaniwan, ang ginagawa lang nila, ang pinaka-profit nila, wala naman sa future. Ang pinaka-profit nila minsan, nasaan? Di ba? Nasa commission. Okay? So, yun lang, AGX at saludo sa inyong lahat mga kapatid.